Noon lamang Nobyembre, idineklara ng Supreme Court na iligal ang PDAF at ang mga mambabatas tagagawa ng batas at hindi dapat nakikialam sa paglalaan ng pondo para sa mga proyekto ng gobyerno. Pero lumabas ang ulat na ilang senador ang nag-realign ng kanilang PDAF o pork barrel sa calamity fund para sa mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Si Senator Jinggoy Estrada, ini-realign din ang bahagi ng kanyang PDAF sa Maynila, ang syudad kung saan mayor ang kanyang ama. Binatikos ito ni Senator Antonio Trillanes IV na ngayon naman ay niresbakan o binanatan ni dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada. Tanong ngayon ng ilan, legal ba ang realignment ng PDAF ng mga senador o labag ito sa konstitusyon? May report si Sherry Ann Torres. Sasabihin pa yung Trillanes, makapal. Siya makapal. Siya makitid ang utak niya. Yan ang buwelta ni Manila Mayor Joseph Estrada sa batikos ni Senador Antonio Trillanes IV laban sa kanyang anak na si Senador Jinggoy Estrada. Pinuna kasi ni Trillanes ang pag-realign na nakababatang Estrada ng kanyang 200 million pesos na PDAF o Priority Development Assistance Fund sa 3 lokal na pamahalaan. 50 milyong piso para sa Lalo, Cagayan. 50 milyong piso para sa Caloocan City at 100 milyong piso para sa Maynila kung saan alkalde ang kanyang ama. Para kay Trillanes, may kakapalan di umano ang ginawa ng kapwa senador dahil sa mismong tatay niya pa ibinigay ang pondo. Dapat daw magpaliwanag si Senador Estrada lalo't nadadawit ito sa kontrobersyal na pork barrel scam. Pero para sa dating Pangulo, mas magandang araw na naging transparent ang kanya anak sa kung saan mapupunta ang pondo. 100 million. Tapos ba hindi raw bibigay? Hindi, huwag na nila ibigay. Pwede naman ako manlimos. Paglalaki pa. Pinlalaki pa yung issue. It's not given to me. It's given to the city Manila. I will not benefit from it. Tapos sasabihin pa pag sikaw ako magmakaawa sa 100 milyon, samantalang 2 billion yung utang namin. Siyempre, alam niya, ako mayor, di gusto niya tumulong dito. Hindi naman ako tinutulungan yung City of Manila. Si Senador Jinggoy mismo binatikos din ang mga pahayag ni Trillanes. Makapal ang mukha ko. Umiepal lang siguro yun. Pangalawa, paano niya masasabi makapal ang mukha ko? I can defend my actions. Porket ba tatay ko yung mayor dito, dinidiscriminate na nila? Hindi naman yata tama yun. Meron din naman mga senador na may mga kamag-anak na mayor din. Vice mayor, konsyal. Titignan niyo rin record nila. Sinubukan ng GMA News na kuna ng pahayag si Senador Trillanes pero tumanggi na siya magkomento sa issue. Gaya ni Senador Estrada, nag-realign din ng kanilang 200 milyong pisong pondo ang 8 pa niyang kapwa senador. Kasunod yan ang pagdedeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang pagbibigay ng lump sum funds sa mga mambabatas na magagamit nila sa mga proyektong sila mismo ang namimili. Tulad ni Senador Estrada, sa government agencies din inilipat ni na Senador Bong Revilla at Lito Lapid ang kanilang pondo. Sa militar at mga scholarship naman inilagak ni Trillanes ang kanya. Habang sina Senador JV Ejercito, Ralph Recto, Miriam Defensor Santiago at ang magkapatid na Alan at Pia Cayetano piniling mag-realign ng pondo sa calamity funds. Sa una na ipinalabas ng desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura sa pork barrel system, mahigpit nitong pinagbabawalan ang mga mambabatas na pakialaman ang paggamit ng pambansang budget. Oras na inapurbahan na to ng 2 kapulungan ng Kongreso. Isang bagay na mahigpit na itinatanggi ng mga senador na ginawa nila ngayon. Ayon kay Senate Finance Committee Chair Cheese Escudero, hindi labag sa saligang batas ang pagre-realign ng kanilang mga pondo. Aprobado rin daw kay Pangulong Noynoy Aquino ang iprinisintang national budget kung saan nakapaloob na ang isinagawang realignment. I go back to the caucus. The instruction given to me in caucus was each senator will decide and be responsible for their decision what to do with the original PDAF of 200 million. Sang-ayon din ang legal expert na si Dean Pacifico Agabi na hindi labag sa konstitusyon ang ginawang alokasyon ng mga senador sa kanilang pondo na nasa kabuuang 1.8 billion pesos. Pero maituturing pa rin daw itong pork barrel ng mga senador dahil sila pa rin ang nagpapasya kung saan mapupunta ang pondo. Dapat daw maipaliwanag ni Budget Secretary Butch Abad kung bakit ito pinayagan ng ehekutibo. Technically, mayroon pang PDAF without a name kasi ang palagay ko ang nangyari dito, mayroong nag-insert sa General Appropriations Bill, yung 200 million na yan as lump sum discretionary fund. Sabi ng Supreme Court, dapat
yung mga items sa General Appropriations Act should be a specific purpose for a specific project. Bawal yung general fund for several purposes. Ang dapat daw, kolektibo ang pagpapasya ng mga senador kung saan mapupunta ang lump sum fund, gaya ng ginagawa ng mga mambabata sa mababang kapulungan. Pinakinggan nila yung outcry ng mga tao doon sa yung mga congressmen. Sherian Torres, GMA News.